Muli magandang araw. Ito po ang Imparaske. Para sa upo si Eli Saludaro. Secretary Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan, lalo na yung ating mga kababayan sa iba-ibang mundo, mga OFWs na naghihikahos, nagiging very concerned sila sa mga kamag-anak nila na naging biktima dito sa failed state ng ating bansa. At walang pakundangan ang kabulastugan nitong bangag na administration na ito, paring Eli. So, paring Eli, anong magandang issue na talakayin natin? So, isa sa magandang issue na dapat na pag-usapan ay itong nangyari na shooting incident sa isang eskwelahan dyan sa Tacloban City na kung saan 3 ang namatay na estudyante at 5 ang nasugatan. Tapos, ang suspect, 2 estudyante rin, minor de edad. Oo. So, dito ay muling nabubuhay ito hong issue ng Pangilinan Law. Ito hong naging batas na iniakda ni Senator Kiko Pangilinan, itong sa juvenile law na ito. So, mukhang may mga nagsasabi dapat amyandahan itong batas na ito. Oo, kasi mukhang pinush itong batas na ito na hindi iniisip na ang mga kabataan under the presumption na sila ay mga inosente ay walang responsibilidad or are not accountable to their action. At yun ang sinusunod nitong batas na pinasa ni Pangilinan na kung magkasala ay baliwala yung kanilang sala kasi mga bata sila. At ito ay na-tackle na ito kasi nagiging problema na ito na discuss na ito sa iba-ibang sektor na naging problema dahil noong kasagsagan ng droga, ang daming naging biktima, mga magulang, mga kapatid, mga lola, mga lolo, dito sa mga biktima ng drug use. So, nagiging walang saysay itong batas ni Mr. Pangilinan. Kaya nga, noong panahon ni President Duterte, nagbigay ng komentaryo si President Duterte. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni President Duterte. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increased the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it.
Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo? Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon yan. For recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya talaga ang mga ito siguro pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. With due respect, kilala ko yung parehong, mukhang mga brothers natin yan. Pero, well, President Duterte was right. And, ika nga'y naging problema ngayon itong Pangilinan law. Parang yun yung Kaya ngayon may thesis ka diyan. Anong masasabi kaya mo? ngayon may mga panukala, ito katulad kay Senator Robin Padilla, yung lower age ng criminal responsibility to 10. So, amyendahan itong batas ito. Pero napapansin ko, ang mga tumututol dito, yung mga makakaliwang grupo. Katulad dito yung League of Filipino Students. Kinukundina nila si Senator Robin Padilla sa proposal na ibaba. Tapos si Congresswoman na Ilago na hindi raw po sagot yan para mapababa ang antas ng kriminalidad. Ang liwanag na nga na yung mga kabataan, minor de edad, ginagamit ka ng mga sindikato. Isolated, hindi itong para sa kaalaman ni Ilago at yung mga LFS na yan, na mga leftist organizations, ay hindi isolated case itong nangyari sa Tacloban. There are more cases na hindi lang reported because it's not so heinous, but it still affects the lives of people. Mainly mga parents, mga kapatid, mga grandparents na once under the influence of alcohol or drugs, yung mga bata ay talagang they kill, they murder their friends and relatives. That's proven, maski tingnan mo sa statistics. So, yun po ang pakay nung mga senators and even good thinking people to review this saging law. Yung kain ng dahon ng saging author na ayusin yung batas na kinriticize na nga ni President Rodrigo Duterte yan. Pero dito, Sir Jing, talagang pinakita yung nakita yung conversation ng dalawang magkaklase na sinasabi, hindi, minor tayo. Premeditated. Tsaka sinasabi, alam nila yung kanilang karapatan bilang minor de edad, hindi sila makukulong. And they are aware. Why are they talking about it? Because there is a law filed by Pangilinan and became it became a law and well criticized by a lot of people. So dito nga lumilitaw isang buwan daw pinagplanuhan yung pamamarili ng dalawang estudyante yan, tapos nag-usap sila. Hindi tayo makukulong, kaya wala tayong problema, wala tayong pananagutan. So lumakas ang loob dahil sa batas. Kasi hindi lang yan dalawa, marami pa yang alam nila yung batas na yan. Kaya nagiging nila permit to
do these crimes. Because parang alam mo, very very ano ito, paring Eli. I've been to San Francisco, I've been to New York. Sa New York just couple of months ago. Mayroon silang mga batas doon. Mayroon pala silang sanctuary. Yung mga homeless, they commit crime. In fact, sa California, if you steal less than 1,000, they will not be criminalized. Steal in a store or basta not more than $1,000 ang value. So, in other words, this is a socialized parang it's a social objective ng mga socialist local officials from New York, from San Francisco. Kaya what they used to see, like San Francisco, gibang-giba na. Wala na napupunta yung paring Eli, yung tinatawag nilang embarcadero, yung wharf, fisherman's wharf. Wala nang diyan. Wala nang buhay. Losing yung mga may-ari ng mga properties because of this similar thing Yung burglary, doon magparking ka, maglagay ka ng bagay doon sa kotse mo, gigibain na babasagin yung kotse mo. Ako naranasan ko mismo yung katabi ng sasakyan ko. Dahil may gamit doon. Yung binasag, nakuha yung bag. So very callous San na Francisco. ang tao because it is tolerated by government, and in our country, it is tolerated by this law. Na nakapagpalakas loob ng ating mga kabataan, especially now that there is an increasing drug menace. Dahil masyadong nagiging lax ang gobyerno, dahil nga pinagmalaki nitong si Bangag na we practice human rights and and so on and so forth. Hindi kami katagayan ni Duterte na AJK So what now? You ask any Tom, Dick and Harry, minus the propaganda of the administration. You ask Tom, Dick and Harry sa mga barangay, mga bayan. Community. Doon lang sa amin, sa Negros, sa bayan ko. Anong sinasabi ng mga kaibigan ko doon? Sobra na sa mga barangay ang drugs. So bumalik ngayon. Bumalik na. And I'm not saying false accusations. I've seen it with my own eyes doon sa mga barangays in my hometown. Na grabe na ang bentahan na naman ng droga uli. And if it is happening there, it's happening everywhere, parang Eli. So, ito, tingin ko, under the influence of drugs, itong mga bata na ito. So, kaya gano'n nakagawa ng krimen, ang lakas ng loob di ba? Oo. So, bukod dyan siguro, Sec Jing, maganda tignan din nila yung strictong pag yung social media ban, 16 years old below. Kasi sa Australia, nauna na yan. Sa Malaysia mismo, at ibang European countries, pina-implement niya. Kasi, di ba, yung mga minor de edad talaga nakakuha rin ng Ang hinahabol nila, yung nagsasalita, expressing their grievance against government, kakasuhan. Pero yung criminality, hindi kakasuhan. Pinapabayaan at lalong lumala ang nangyayari ngayon sa ating bansa. That's why we are now the pinakakulelat na bansa in ASEAN. No amount of foreign investments, no amount of puro pledges. Walang real
Walang real substance ng investments ang nakapagpagawa ng mga factory or kaya nga ang laki ng according to Cora de Guidote, sobra-sobra ang underemployment ngayon sa ating bansa. Grabe, no? Mm. So, pero dito, Jing, makikita mo naman yung si Pangulong Marcos, negative 15. Tapos yung administrasyon, negative 13. Oo. So, talagang yung kanilang pamamahala, mukhang may problema talaga. May problema kasi pababa ng pababa. And these are legitimate survey companies, SWS, Pulse Asia. Hindi naman ito yung mga pipitsugin dyan na dahil sa COVID, itong pangalan nitong yung Bombay ang may-ari. Okta, Octagon. Ano lang yan nabuhay lang yan noong COVID At ngayon, nakita niyang lucrative, gumagawa din siya ng survey at lutong makoy yung survey niya. So yun ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. So, tuloy-tuloy at yung crisis sa atin, yung sa langis, hindi pa rin tapos ito. Hindi pa rin. Oo. So, talagang, paano kaya? May pag-asa pa ba tayo? 2 taon pang naiiwan na Jing? Wala na, this is a failed state Wala na talagang in fact, I've spoken to hindi naman nasa kabilang side tayo. But we talk to ako in my long years of public service, in my long years of having friendships with so many people, even in the echelons of government. Secretly, yung mga businessmen na mga nakakausap ko, they're very candid in telling us na sila mismo apektado. They're affected. And ilan lang ang talagang nabubuhay ngayon na talagang raking it in. These are the people in the media. They monopolize the water, the pier, the highways, kuryente. Sila lang ang maybe only 2%. But the middle businessmen, yung mga talagang apektado. Tingnan mo nga yung sinasabi ni Bobby Tiglao itong si Gatchalian hindi naman yan top crony No. Kaya hirap na hirap Kaya ito si Gatchalian, sabi ni Bobby Tiglao, nagpapaalipin kay Marcos because yung kanyang pamilya are involved in businesses na naghihingalo because hindi naman siya ka-level ni Rason, hindi siya ka-level ni Pangilinan, hindi siya ka-level ni Aboitiz. Ano lang siya Kaya nagpapasaklolo. Pero mayroong exchange na, sige, ikaw mamuno dyan sa Senado, pero tuparin mo yung mga utos namin. Can you imagine this guy? He is supposed to be the presiding officer. Takot na takot dahil walang alam. Ito si Gatchalian. Takot na mag-preside. Kaya kung ano-ano mga pinagdadaldal ni Pinky na maglalagay sila ng presiding officer dahil walang kakayahan itong Gatchalian na ito. Pero dahil blindly he follows Marcos dahil may deal siguro dyan sa reclamation, with due respect, di umano, ay nagpapaalipin ngayon sa Senado. Pero anong naipasa? Anong trabaho na ginagawa nila? Isang bill na waling-waling na naipasa into law. Paring Eli? Special session yun, Special session pa yun. Kasi pag gano'n, special session, dapat special na panukalang batas, magiging batas. Kaya tayo mananawagan. Okay, sabi nyo, may trabaho kayo.
that we will challenge you to resume the investigation in the Blue Ribbon, to pin down. Nung privilege speech ni Lacson, minimension niya si Trigib, minimension niya yung si Bersamin, the father and the lolo and the son and the apo. Si Panganiba, what's his name? Pangandaman, nasaan na ngayon? Minimension din ni Ping Lacson yan. Pero hindi niya tinawag sa kanyang committee. Paring Eli? O ngayon, sinasabi niyo na you will work. Sabi pa naman ni Tulfo, hindi lang daw ang flood control ang Mr. Tulfo, yung flood control, yun ang nagkontrol ng bansa natin ngayon kasi nilustay yung perang panggasto sa mga mahihirap, panggasto sa mga infrastructure na hindi natatayo dahil nagiging ghost project. So, wag mong sabihin na yun lang ang atupagin. Yun dapat ang atupagin mo kasi ikaw, Amerikano, Eric Sylvester, dapat may pananagutan ka sa mga Pilipino dahil naging Amerikano ka, biglang naging Pilipino ka. Paring Eli? You have an obligation to defend the Philippines because for a long time, you made yourself an American through, according to the US Embassy, doon sa kanilang ay ginawa mong pinalsify mo yung birth certificate mo na you were born in Hawaii. Mahiya ka naman, Mr. Tulfo. Di ba, paring Eli? Pati yung kapatid niya, pinaparesign siya. Yung si Ben Tulfo, saludo ako dyan Okay, so abangan natin sa Jing, yung gagawin trabaho ng bagong mayorya dyan po sa Senado. Yes, Okay. mga kababayan. Okay, huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw. Magandang araw.